Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi yung matinding ipinost po kanina ng TVJ page na kung saan mga kababayan mapapasabi po kayo na ginagawa din ba ito ng kampo ng Tape Incorporated mga kababayan. At dito sa post na ito may mai-connect po tayo na isang video na talagang masasabi natin, lalo na yung mga millennial mga kababayan, na ganito po pala kagrabe ang ugali nitong si Bossing Vic mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin yung pinagkaiba ni Paulo Contes dun sa mga tao na makikita nyo po mga kababayan dito mamaya. At dito matatalakay din po natin yung paggamit ng mga pages na konektado po dito sa GMA7 at saka dito sa Tape Incorporated dito kay Attorney Larry Gadon para lamang po maipromote yung kanilang fake bulaga. Pero bago po natin pag-usapan yan mga kababayan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video or live stream na katulad po nito mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa masulok na mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. So eto mga kababayan, mega love shoutout po sa inyong lahat mega love shoutout po. At ulitin ko yung mga nanonood ngayon, wag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito. Ano po? So eto mga kababayan, umpisahan na agad natin itong ating talakayan dito po sa post na ipinost po kanina 2 hours ago nitong TVJ page dito sa Facebook mga kababayan, na kung saan makikita nyo po dito etong mga larawang ito. Yan. Dito may nakalakip ito mga kababayan. Wait lang, balik natin. Kung makikita ninyo may nakalagay dito, ongoing ang TVJ medical mission ngayon sa Guadalupe Gym sa Cebu City hanggang 5 PM. May pre-medicine, medical laboratories at medical treatment sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City mga kababayan. Yan, kung makikita nyo po, eto, ongoing po ang medical mission nitong TVJ. Ang Tape Incorporated kaya, meron din kaya nito mga kababayan? Tapos kung makikita nyo pa mga kababayan, yan po yung kanilang ipinost kanina na kung saan bukod pala po sa pagtulong nila dito sa EAT, meron din po pala silang pagtulong sa labas. Unlike po dito sa Tape Incorporated na ipinagsisigawan yung tulong at saya. Pero mga kababayan, hindi natin alam kung natulong ba sa labas. Sa labas ng camera. Wow. Kasi kung makikita nyo ito mga kababayan, yan po yung kanilang medical mission. Ayan, kung makikita nyo po, ayan po, ipinost po yan ng TVJ. Yan po ay hanggang 5 PM mga kababayan. So kung makikita nyo po, ayan, tumutulong po ang Tito Vic and Joey. Ano po, sa labas ng camera, hindi lamang po mga kababayan sa show po nila. Kung hindi, pati po sa labas ng camera, meron din po silang mga activities na kung saan makakatulong po ng malaki sa ating mga kababayan. So ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo po, ganito po pala klase ang ugali ng Tito Vic and Joey na kung saan mga kababayan hindi lang po sa harap ng camera tumutulong, kung hindi po pati sa likod ng camera mga kababayan. Hindi po katulad nung nasa sa kabila na kung saan mga kababayan yung pagsigaw nila ng butang hanggang doon na lang. Hindi po natin alam kung ginagawa din ba nila yon kapag sarado na ang kanilang camera. Pero anyway mga kababayan, kayo po ano po masasabi ninyo hingil po dito sa nakita natin na post na ito ng TVJ Facebook page mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo po dyan. Pero para sa akin talaga mga kababayan, kung ako tatanungin nyo po, hindi talaga maikakaila na may busilak na puso etong TVJ. Ano po, etong mga Soto at saka itong si Master Henyo Joey De Leon, hindi po talaga maikakaila yan. Kasi kahit noon pa man ginagawa na po nila yan. Lalo na po etong si Bossing Vic, kahit noon pa man mga kababayan meron siyang mga tinutulungan. Kaya nga kung makikita ninyo yung isang tinulungan niya mga kababayan, yung na-interview nitong si Kuya Julius Babaw, talagang nagulat ang mga netizen nung nakita nila na nagpasalamat yun dito kay Bossing Vic. Unlike po dito kay Paulo Contes na saglip na magpasalamat kay Bossing Vic mga kababayan dahil natulungan din, minsan itong si Bossing Vic, itong si Paulo Contes mga kababayan ay puro parinig pa yung kanyang ginagawa.
Pero kung makikita ninyo, ganito kabusilak ang puso ng Tito Vic and Joey. Kaya deserve talaga po nila kung ano po yung kanilang natatanggap. So anyway mga kababayan, kayo po ano pong opinion ninyo hingil po dito sa naging post po nitong TBJ Facebook page. So ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo po dyan. Anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po na nakita natin na kung saan mga kababayan, eto malupit. Nag-post po etong si Board Productive na kung saan sinasabi niya dito, masyadong siniseryoso ang payo ni Gadon. #SotoCopy. Yan po yung sabi nila. Eto mga kababayan, kung tutusin, napakatagal na po nito. Ito ay January 5, 2021 pa. Pero ngayon po nila ipinapakalat ito para bumango ang pangalan ng fake Bulaga. Kasi nga sila yung gumagamit ng trademark na Itbulaga ngayon kahit kanselado naman. At kahit hindi naman for entertainment. Ginagamit nila ngayon. So nga naman mga kababayan, yung mga kabasa ngayon, lalo na't mainit nga ang issue patungkol dito sa mga noontime show, talagang gaganda ang tingin sa Itbulaga. Pero mga kababayan, kung pagbabasihan po natin yung sinasabi ni Atty. Larry Gadon dito, ayan po ay para sa Tito Vic and Joey, yung branded na Itbulaga. Hindi po yan para dun sa fake Bulaga. Kasi kung titingnan ninyo, sabi dito ni Atty. Larry Gadon, sinasabi ng mga 6 na senador na hindi na raw maganda ang mga programa sa television. Ngayon, mula nang mawala ang ABS-CBN, kailan pa ginawa na ang konsepto ng Senado ay maghuhusga kung ano ang maganda ng mga TV show? Yan po yung sabi nitong si Atty. Larry Gadon. Kung ang nais ay magkaroon ng educational, informative, instructive, cultural development, moral development, di lagyan ng Itbulaga lahat ng istasyon. So ngayon mga kababayan, kaya nila ipinapakalat yan kasi nga kung babasahin mo ay talagang gaganda ang imahe mo. Eto po ay matagal na. Eto doon sa mga fake Bulaga ha, doon sa mga nagpapakalat nito ngayon mga kababayan, wag po sana nating gamitin. Wag po sana nating gamitin etong si Atty. Larry Gadon para lamang po para lamang bumango yung inyong pangalan. Kasi ito mga kababayan, kung mapanuri kayo, kung titingnan po ninyo, ito po ay January 5, 2021, hindi po yan ipinost kahapon lamang. Hindi po yan kahapon lamang ipinost, napakatagal na po niyan. At yan ay muling binubuhay nitong mga panatiko ng Tape Incorporated para bumango yung pangalan ng fake Bulaga. Ganyan po yung galawan nila mga kababayan. Hindi nyo ba alam itong yung mga nakakabasa at nagpasa sa atin Kung titingnan po ninyo, talagang babango nga ang pangalan kasi ang nakalagay dito, kung nais ay magkaroon ng educational, informative, instructive, cultural development, moral development, di lagyan ng Itbulaga lahat ng istasyon. Kasi kung tutusin talaga mga kababayan, etong sinabi dito ni Atty. Larry Gadon, para po talaga yan. Para po talaga yan sa branded na Itbulaga. Kasi nga, kung titingnan po ninyo yung branded na Itbulaga, pagka pinapanood ninyo, talagang nagiiwan sa inyong mga isipan ng tamang kaalaman mga kababayan. At ang isa pa po dito, nakakatulong po ito sa ating moral development, lalo na doon sa mga bata na nanonood mga kababayan. Kasi nga, itong layunin naman ng branded na Itbulaga is makatulong po sa ating mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo doon sa bandang unahan nitong ating video, kahit naka-off yung camera, kahit nasa labas ng camera, ay tumutulong po etong Tito Vic and Joey. At yan po yung masasabi natin na tatak ng tunay na Itbulaga, hindi po ng fake Bulaga. Kaya uulitin ko dun sa mga pages na konektado po dito, wag po sana nating gamitin etong si Atty. Larry Gadon para lamang po bumango ang pangalan ng fake Bulaga. Uulitin ko lamang po Hindi po yung tape bulagta yung tinutukoy po dito. Ito po ay January 5, 2021. Ang tinutukoy po dyan, ang branded na Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Hindi po yung tape bulagta. Kasi mga kababayan, paano ba naman kasi mangyayari na ang tinutukoy dito etong fake Bulaga? Pag-usapan kasi mga kababayan na educational, may educational ba sa kanila? Wala. Educational ba yung tanggalan mo ng mikropono yung matanda? Hindi. Informative. Nasaan yung informative nila doon mga kababayan? Wala din. Puro gaya. Instructive, wala din mga kababayan. Diba? Lalo na dito sa cultural
development at saka po dito sa moral development, kasi kung makikita nga ninyo yung ginawa ni Buboy dun sa matanda. Yun ba ay nasa tamang moralidad? Wala. Kaya nga para sa akin mga kababayan, hindi po ito para dun sa hindi po yan para dun sa fake bulaga. Yan po ay para dun sa branded na Itbulaga, kasi ipinost po yan January 5, 2021. Ulitin ko, huwag nyong gamitin si Atty. Larry Gadon para lamang po bumango ang inyong noontime show na alam naman ng publiko at alam naman ng sambayan ng Pilipino na peke. So magaling po yung klaro tayo. So by the way mga kababayan, kayo po, ano pong opinion ninyo, hingil po dito. Comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo po. Ngayon punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Yan. Ito pong last topic po natin mga kababayan, na kung saan talagang kahit ako nagulat dito sa nakita kong ito. Biruin nyo nagbabrowse lang ako, hindi ko alam na yung tatay ko pala nanonood ng ng mga lumang video ng Itbulaga mga kababayan, at sakto na ipinasa po sa akin ito ng tatay ko. Eto, panoorin natin mga kababayan. Teka muna. Hindi pa kompleto. You're welcome. Eto pong eksenang ito mga kababayan, kung makikita nyo po, yan po ay birthday nitong si Bossing Vic. Pero mga kababayan, hindi yan yung ating tatalakayin dyan. Ang tatalakayin natin dyan mga kababayan, yung mga taong dumating. Ano po, so eto, pakinggan po natin. Bukod sa amin, may mga babati pa sa'yo. Sila yung mga tunay na minahal mo. Nagkakagulo na nga eh. Hindi, mo na magkagulo. At Kung mapapakinggan ninyo, sinabi ni Tito Sen, tunay na minahal nitong si Bossing Vic. So tingnan po natin. mahal sa'yo. Ayan. So, mabugbog. Baka dito na ako mabugbog ha? Hindi, Okay, sagot ka papasokin na, namin. papasokin na. Sagot Ito ka po, namin. tingnan nyo. Papasokin natin. Una. Si Lola. Si Lola, Ito ang letter B sa likod. Sunod-sunod yan. B. Ayan ha. May dala-dala. Biruin nyo mga kababayan sa dami ng tinutulungan ng Tito Vic and Joey, sa dami ng tinutulungan nitong si Bossing Vic. Pero ang pinakamalupit dito mga kababayan, kilalang kilala nitong si Bossing Vic yung mga natutulungan niya mga kababayan. Yun yung malupit dito. Diba? Pagpatuloy pa natin. Kita niyo mga king na dala. B. O. May meaning lahat yan. Teka. S. S. I. N. G. Isa-isa muna natin. Isa muna. Isa-isa eh. B. Ang B ay si Lola Iluminada Biuda de Rukutan. Si Lola 88 siya yan. si Lola 88. B. Lola, ano po masasabi niyo kay Bossing? Parang... Ito ito. Hindi. Letter B po. Bakit letter B? Biyaya. Biyaya, Bossing. Natulungan mo na hindi mo inaantay kapalit. Biruin niya, sabi ni nanay. Ano po nitong si nanay 88 mga kababayan, na sabi niya kung ano yung masasabi ng letter B dito sa pangalan ni Bossing. Ang sabi nitong si nanay, biyaya mga kababayan, dahil etong si Bossing Vic ay tumutulong po pero hindi humihingi ng kapalit. Alam nyo, eto talaga kung ako tatanungin nyo mga kababayan, eto nga nangyari sa buhay namin na ito, na nakilala nyo po kami sa community ng Tito Vic and Joey, talagang hindi po namin ine-expect po ito. Kasi unang-una, ipinakita lang naman namin yung pagmamahal namin sa Tito Vic and Joey, pero hindi namin lubos akalain na ganito po pala yung ibabalik sa amin ng Tito Vic and Joey. Ano po, hindi lang ng Tito Vic and Joey, kung hindi ng buong community ng Tito Vic and Joey mga kababayan. Ngayon namin nakikita, ngayon namin nararamdaman at nararanasan kung gaano nyo kamahal ang Tito Vic and Joey, kasi hindi lang sa Tito Vic and Joey ninyo ipinadama, kung hindi pati po sa aming mga vlogger. Kaya nga mga kababayan, sabi ko nga sa sarili ko, kung ako ang tatanungin nyo, talagang kung ano yung itinanim ng Tito Vic and Joey, yun din po yung umusbong sa kanilang community. Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung mga tao dito sa community ng Tito Vic and Joey, lalo na kayong mga supporter na nanonood po sa akin ngayon, talagang masasabi namin na napakaganda
nang na-adapt po ninyo at nakuha po ninyo dun sa mga iniidolo po natin. Kasi hindi lang ang Tito Vic and Joey nagparamdam sa amin ng pagmamahal, kung hindi, buong mga tagahanga at mga taga-suporta ng Tito Vic and Joey nagbigay. Kaya nga mga kababayan, napakalaki ng utang na loob namin sa inyo. Kasi kung mapapansin ninyo, kahit anong i-upload namin dito, kahit anong ihain namin sa inyo, talagang pinapanood po ninyo mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa inyo. So anyway, pagpatuloy pa natin. Yan. Ilan taon na po kayo? Ato, itiit na ako. Itiit naman. Okay. Ito naman sa O. Ito namang sa O, bossing. Siya si Teacher Dina of San Narciso Elementary School ng Quezon. Sila yung unang-una na pinuntahan natin sa EB Classroom Project. Eto, malupit din to mga kababayan. Pakinggan po natin. Bakit po letter O? Oo po, outstanding. Outstanding ka, bossing. Dahil lahat po ng pinapasukan ninyo, nag-excel ka. Yung po'y aking sinubaybayan. At outstanding ka rin po sa larangan ng edukasyon. Hindi ka po... Sinasabi nitong si teacher mga kababayan, si Bossing daw po yung letter O. Outstanding. Kasi nga lahat ng napapasukan ni Bossing Vic, sa madalit salita, lahat ng tinutulungan ni Bossing Vic talagang ayos. Nagiging maayos mga kababayan. At talagang masasabi natin na yung mga natutulungan ni Bossing Vic, ito lang kasi yan mga kababayan eh. Alam nyo, di ba, kung tunay na nakatulong ka, hindi ikaw ang magsasabing nakatulong ka. Kung hindi, yung mga tao na natulungan mo. At ito yung nangyayari ngayon dito sa bidyong ito kay Bossing Vic mga kababayan. Mismong yung nagsasalita at nagpapasalamat yung mga taong natulungan nitong si Bossing Vic. Partida, hindi hinihingi ni Bossing Vic yung pasasalamat kasi nga hindi humihingi si Bossing Vic ng kapalit. Ano po, pero grabe yung pinapakita ng mga taong pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob dito kay Bossing Vic. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Nag-ano ng tulong sa mga bata na mabigyan sila ng mabuting edukasyon. Kaya po, ikaw po isang halimbawa na dapat sila'y mag-aral na mabuti, na kung may pagsisikap at pagtitiyaga ay magkakaroon sila ng magandang buhay. Bossing, maraming salamat po sa EB Classroom na ibinigay ninyo sa amin. Ngayon po ay wala na po kaming problema sa aming kalagayan sa loob ng classroom. Kung ano man po ang mayroong mga masamang panahon, kaya po, salamat po. At nung po'y natatandaan ko, September 18, 2009, nang sabihin po ninyo sa TV na ako po'y nanonood na ang makatatanggap nung inyo pong sorpresa ay sisigaw ng more. Ngayon po, isisigaw ko, more blessings para kay Bossing, more birthdays to come para po marami kayong matulungan. Maraming salamat po. Diba mga kababayan, kasi kung titingnan nyo talaga eto mga kababayan, hindi lang individual na tao ang tinutulungan ni Bossing Vic, kung hindi pati yung mga gustong makapag-aral. Ano po, pinapagawan niya ng mga classroom, nagbibigay sila ng mga silya, ng mga libro mga kababayan na makakagamitan ng mga estudyante. Yan po yung masasabi natin na talagang tatak TVJ, yung pagtulong ng may kusang loob mga kababayan nang walang hinihinging kapalit. Yan po yung tatak TVJ. Hindi po katulad nung iba dyan na laging sinasabi yung tulong at saya pero hindi naman nakakatuwa. Anyway, pagpatuloy pa natin. Yan naman, susunod na S. Sa S naman, ito si Nanay Zenny at si... Eto pa yung isang malupit mga kababayan. Dito talaga ako kinilabutan kasi biruin nyo mga kababayan yung natulungan dito nitong si Bossing Vic. Talagang nakakabilib ng sobra. Ano po, so eto pakinggan din natin. Andrea Sierra. Sila yung binayaran mo yung tuition fee dahil hindi na nila makuha yung report card. Nag-graduate na? Graduate na po. Bakit naman S ang dala niyo, Nanay? Yeah, S, that's for sagot dahil sagot yun sa nung mga panahong na ako'y nangangailangan ng tulong. Hindi ko inaasahan na kayo yung sasagot sa hiling na yon para makatulong sa anak ko. At ngayon, hindi naman nasayang yung pagtulong nyo dahil nakagraduate ng anak ko at valedictorian siya. Biruin nyo to mga kababayan, ang dahil kay Bossing Vic,
nang dahil sa sinagot ni Bossing Vic yung tuition fee nung bata, nakagraduate yung bata at hindi lang basta nakagraduate mga kababayan, kung hindi naging valedictorian pa. Diba? Biruin niyo mga kababayan kung gaano kabait etong si Bossing Vic. Mismong yung mga tao na ang kusang nagpapasalamat dito kay Bossing Vic, hindi na kailangan mga kababayan na maglagay ka pa ng papel na babasahin mo na salamat sa Itbulaga at saka sa Diyos. Diba, kay Bossing Vic kusang nagpapasalamat na yung mga tao. Pero dito mga kababayan dun sa iba, dun sa mga peke, kailangan pa po nila ng papel na may nakasulat na salamat sa Itbulaga at saka sa Diyos. Ginamit pa ang Diyos. So anyway, pagpatuloy pa natin. Maraming salamat, Bossing, and happy birthday. Ito naman, Brad. Si Bernardino and Jocelyn Priolo. OFW from Libya. Anak niya yung nag-aral sa ACSAT, Asian College of Science and Technology. Hawak mo na yung cake. Ano ba ibig sabihin ng pangalawang S? Ibig sabihin ng S, yung... Sorry. Sandigan. Ano sardinas? Ano yung pangalawang S? Bossing, ikaw ang naging sandigan ko. Akala ko sardinas. Mula nung mawalan ako ng trabaho, ikaw ang naging sandigan ko. Alam niyo kasi, Bossing, pangarap sa mga anak ko na mabigyan ko ng magandang kinabukasan. At mapagtapos ko na pag-aaral ito, anak ko. Ngayon po, wala na po akong problema at tinulungan niyo po ako, makakatapos na po siya ng pag-aaral. Maraming salamat po, sir. Mag-aaral ka mabuti, ha? Okay. Kung sa usapan mga kababayan na napag-aral, napakarami pong napag-aral nitong si Bossing Vic. Talagang masasabi natin na biruin nyo, hindi lang pala yung isang nanay yung tinulungan para makapag-aral yung kanyang anak. Kung hindi, pati po itong si tatay tinulungan. Nung nawala ng trabaho, tinulungan po siya nitong si Bossing Vic. Grabe, sobrang lupit mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Thank you. Ito, Julia, parang namumukhaan ko ito. Siya yung ating unang Good Samaritan, Bossing, dito sa studio. Ang pangalan niya ay si Emily Lagitan at siya'y pumila tapos naghiling siya ng karinderya at binigay mo. At Emily, ano yung sabihin ng ay mo para kay Bossing? Bossing ay inspirasyon ka sa aking buhay. Sa araw-araw namin panunood ng TV, ikaw ay the best sa buong mundo, Bossing. Dahil sa iyo, ipinagmamalaki ko po kayo. Kasi dahil po sa inyo, nakilala po ako sa buong mundo na ako'y si Emily Lagitan na isang mahirap lang. Ipinagmamalaki ko po ang Itbulaga. Number 1 po kayo, the best na po kayo. Sa one for all for one, doon po ako nakilala. Kaya the best po kayo, Bossing. Ipinagmamalaki ko po kayo sa buong mundo. Champion po kayo, Bossing. Thank you. Biruin nyo mga kababayan, ito pa yung isa na bago yung buhay nang dahil po dito kay Bossing Vic. Pumila lamang mga kababayan at nung napili po nitong si Bossing Vic talaga, tinulungan po at binigyan po ng karinderya. Kasi humiling po itong sinanay dito kay Bossing Vic na bigyan ng karinderya. At hindi naman nagdalawang isip mga kababayan, etong si Bossing Vic at tinulungan niya etong sinanay. At dahil dyan mga kababayan sa tulong ni Bossing Vic, talagang masasabi natin na nag-iba at nabago po etong buhay nitong sinanay. At hindi lang siya basta natulungan kung hindi nakilala po siya dito sa branded na Itbulaga. At yan po yung masasabi natin na isang malaking kayamanan ng Tito Vic and Joey. Lalo na ng mga alaala ng branded na Itbulaga na kahit kailanman mga kababayan, habang binabanggit yung pangalang Itbulaga, hindi po talaga makakalimutan na nakakabit sa pangalang yon, sa trademark na yon, ang pangalan ng Tito Vic and Joey. Kaya hindi ninyo masisisi ang Tito Vic and Joey kung bakit hinahabol nila yung trademark na Itbulaga. Kasi nang dahil sa pangalan pong yan, napakarami ang natulungan ng Tito Vic and Joey at maraming mga mabubuting alaala na nagawa ang Tito Vic and Joey nang dahil sa trademark nila na Itbulaga. Kaya hindi ninyo masisisi ang Tito Vic and Joey kung bakit hinahabol nila yung Itbulaga mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Tied po ako. Yung N naman. Ito, Bossing. N. Ay, no. Teka, Alam mo na. sandali. Kilala na Madidilensya natin. ako rito. Nanay Lina. Birthday ko ngayon, na. Ay, kilala ko to mga kababayan.
Kilala ko to. Eto yung si Nanay Lina, yung humihingi ng TV, mga kababayan, at bumanggit pa dun kaya doon sa dating ex ni Bossing Vic. Alam niyo naman, nung kasagsaga na mainit ang issue ng branded na Itbulaga at saka ng fake Bulaga, eto yung isa sa nagawa natin ng reaction video. Eto yung na-stroke, mga kababayan, na kapag ka inaabutan ng pera ni Kuya Wally or ni Kuya Jose, mga kababayan, ay nag-iiba yung takbo ng kanyang kamay. Gumagalaw! Hindi ko makakalimutan to kasi lahat tayo pinatawa nito. Pagpatuloy pa natin. Happy birthday, Bossing! Kamusta? Ikaw ang nagpangiti sa buhay ko, sa puso ko. Grabe. Happy birthday! Ikaw din nagpasigla sa akin. Grabe. Masaya ko, Bossing. Sa lahat ng May ganyan kaya ang tape Bulaga? Yung mga manunood dito ng replay tanong ko lang naman, may ganito kaya ang tape Bulaga? I-comment nyo nga, mga kababayan. Press 1 nga kung may ganitong fake Bulaga. Press 2 kung wala. Pagpatuloy pa natin. Kasi ikaw umiiyak. Nanonood ako ng Itbulaga. Masaya ako lang. Ikaw ang nagpagaling sa akin, Bossing. Dali. Buhay pa. Ba dapat masaya? Masaya na tayo, Nay. Nay. Ano? Gusto niyo sumama? Bossing. Matindi ang Sa pasyalan. Nay, birthday ko ngayon. Masaya tayo. Masaya. Masaya ka ba? Masaya. May naluto akong paborito ko. May regalo ko sa'yo. May niluto kayo? Ano yung niluto nyo? Diyan nila, kinuha nila dyan. Gusto ko. Ito, Bossing! Ayan. Nandyan. Ay, niluto. Bossing, gusto ko kainin mo yun. Sintesya na yan. Alin dyan? Gusto kong nagustuhan mo. Opo, mamaya kakainin ko po. Si Tito Sen, para matikman niya yung niluto. Ako nagluto Kaya talaga nagluto nun, ha? Alas 5 pa din ako natulog. Si Sintesya namin. Biruin nyo, mga kababayan, meron bang ganito ang fake Bulaga? Meron bang ganito yung tahanang pinakamasaya at tulong at saya? Na talagang yung isang natulungan ng Tito Vic and Joey ay nagpuyat pa para ipagluto etong si Bossing Vic. Meron bang ganyan na tao na natulungan ng fake Bulaga na ipagluluto etong fake Bulaga? Wala! So comment below, mga kababayan, kung meron. Press 1 kung meron, press 2 kung wala. Pagpatuloy pa natin. Yung niluto nyo. Okay, salamat po, Nanay Lina. Tito Sen, tikman nyo yun. Pag nagustuhan nyo, sabihin nyo sa akin na. Pag di naman, sabihin nyo din. Pampainit Hindi yun. rin gustuhan. Pampainit? Maanghang yun. Delikado. Tama-tama, taga raw po. Maanghang, masarap po yan. Hindi, pag Pasko lang. Kapagwas. Ayos. Ka doon. Kasi lang Okay. talaga kayo nagpasigla sa akin. Yung diabetes ko, ay Parang gumagalaw na yung kaliwa nyo kamay, gumagalaw na yan. Napirapi mo yan. Na therapy. Therapy, Okay, yun yung letter N. Ayun. Tito Sen, napirapi. Therapy, ay, ayos. Kay nanay ba nagmula yung salitang therapy? Kasi ang tawag ni nanay dun sa therapy. Hindi therapy, therapy. Pagpatuloy pa natin. Naunat na yan. Solid. Galing, umuunat ng Okay, thank you, Nanay Lina. Solid. Maraming Okay. salamat. Ngayon, para makompleto, Ko muna to. yung letter G. May isa pang G. Ba't ka ba walang Ito. G? Oh. Ba't ka ba walang G rito natapos sa N? Meron yan. Yung G stands for ano yan
Ito na. Ito na, G. Malamang nasa wapo. 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 Kala ko dahil sa'yo hindi na kayo matatawag. Andali, linawin lang muna natin, ha? Pakikilala ko lang. Yes, Itong Senator. dalawang to, ito po si Richie the Horsey at ayan po si Turling. Ayan ang original na si Turling. Yan. Ay, mga kababayan, Ito yung sinasabi ko sa inyo kung bakit, sabi ko kanina si Paulo Contes, kung bakit masasabi natin na etong si Paulo Contes is hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pero itong nanditong mga tao, mga kababayan, talagang masasabi natin na sobra-sobra yung pagtanaw ng utang na loob dito kay Bossing Vic. Lalo na, mga kababayan, etong si Torling Pader, kung makikita nyo po ito, may kumalat kasing video kahapon ko ata napanood na kung saan may panawagan po siya dito kay Bossing Vic. Hindi basta panawagan kung hindi, panawagan ng pasasalamat dito kay Bossing Vic. Kasi kung matatandaan ninyo, mga kababayan, eto kasi parang naging sidekick eto nitong si Bossing Vic, itong si Richie the Horsey at saka itong si Torling Pader. Ano po, at dahil dyan, mga kababayan, natulungan din nitong si Bossing Vic itong si Torling Pader. At dahil doon, mga kababayan, nagpapasalamat po etong si Torling Pader dito po kay Bossing Vic dahil natulungan po siya. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin eto, naging sidekick ito nitong si Bossing Vic. At si Paulo Contes naman, mga kababayan, nung kabataan ni Paulo Contes, masasabi din natin na naging sidekick din po siya nitong si Bossing Vic. Pero nakakapagtaka ngayon, mga kababayan, bakit hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob at bakit hindi siya marunong magpasalamat? At bagkos, mga kababayan, pinaparinggan pa niya etong Tito Vic and Joey. Unlike dito kay Torling Pader na kahit matagal na silang hindi nagkikita nitong si Bossing Vic, talagang sobra-sobra yung pagpapasalamat po nitong si Torling Pader dito kay Bossing Vic. Unlike dito kay Paulo Contes na wala utang na loob. Eto, pagpatuloy pa natin. Guwapo. Hindi naman po, ano ba sabi ko? Hindi naman makakaila pag itinabi sa akin si Bossing. Guwapo naman talaga, di ba? Yun na nga ang iniisip ko Bakit Problema ka dito. napakagwapo niya naman, bakit ginagamit yung pangalan ko? Uy. Para sumikaw. Bakit naman ganun? Sino? Hindi naman ganun. Kaya kitang idimanda. Pero dahil birthday mo, papasensya na lang ako. Hindi. Nakita mo. Ang totoo, G for good luck charm. Good luck charm ka, Bossing, ng mga tao. Ng mga taong kasama mo. At higit sa lahat, itong G na to, dapat hindi mawala sa'yo. God is always be with you, Bossing. I love you, man. There you go. Love you. Grabe. At ikaw naman, Turling. Parang galit ka. Hindi ako. Hindi Dali, ako galit. Dito makikita nyo, mga kababayan, kung ano ang biruan itong si Torling Pader at saka po nitong si Bossing Vic. Ito, panoorin pa natin. Hindi ka galit. Hindi. Parang nagagalit ka kanina, ginagamit yung pangalan mo. Hindi ako galit. Inom muna akong tubig. Ano ba? Ba't mo akong ginulat? Walang ganun, Jose. Jose, wag mo ginugulat. Tignan mo nangyari sa akin. Ano ba ang apelyido mo? Ang pera, Pader. Pader. Turling Pader. Torling Pader. Ang tigas, ano? Kasi tigas to. Sige, mawalang galang na. Lumayas ka na. Thank you, Turling. Nakompleto. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan. Diba, mga kababayan, kung makikita ninyo, sobra-sobra. Pero inyo, hindi ko expected na makikita ko ito kasi ipinasa lang po sa akin ito ng aking tatay. Nanonood po siya ng mga old video ng Tito Vic and Joey. Kasi nga, mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, ito kasing pamilya namin, talagang mga legit dabber cards. At saka lagi kami nanonood, mga kababayan, nung panahong una, nung branded na Itbulaga. Kaya hindi talaga pwedeng kami ng kung sino man yung trademark na Itbulaga kasi yan ay kinagisna na po namin. Kaya nga siguro yung mga millennial na maliliit, mga kababayan, yung mga bata, mauuto pa yun dun sa pangalang Itbulaga. Pero yung mga katulad namin, yung mga batang 90s at saka yung mga matatagal na, yung mga matatanda na ngayon, mahirap na pong mauto yan. Kasi ang kinagisnan po talaga namin na noon time show, mga kababayan, at pinapanood po namin, walang iba talaga kung hindi yung branded na Itbulaga. Wala na pong iba pa. Kaya hindi ninyo kami mauuto sa pangalang yan.
Wag, tap na. Tap na tapag titinungaling. Wag niyo na pong gamitin yung salitang tulong at saya. Tap na. Alam natin kung sino yung natulong at nagbibigay ng totoong saya. Alam niyo mga kababayan, kapag ka nga naaalala ko yung salitang no. Talagang pumapasok sa isipan ko, nabiruin nyo isang miyembro ng pamilya Halusos na nagsabi na yung Itbulaga is TBJ, TBJ is Itbulaga, hindi na pwedeng paghiwalayin. Hindi na pwede. Means, mga kababayan, yung trademark na Itbulaga talaga ay para dito sa Tito Vic and Joey. At ngayon mga kababayan, nakita nyo naman po itong ating mga video na tinalakay ngayon. At dito isa lang naman yung meaning at gusto kong ipahiwatig sa inyo mga kababayan. Kaya natin pinag-usapan ito na ito pong Tito Vic and Joey pagdating po sa pagtulong ay hindi lamang po sa harap ng kamera. Kung hindi mga kababayan, pati po sa likod ng kamera. Kaya yung mga nagsasabi dito sa Tito Vic and Joey na yung ipinapakita lamang po ng Tito Vic and Joey na pagtulong is sa harap lamang po ng camera, isang malaking kalokohan po yan. Dahil kung panonoorin nyo po mga kababayan yung interview ng isang vlogger dito kay Torling Pader, talagang baka matauhan po kayo. At saka pag napanood nyo rin mga kababayan yung interview nitong si Kuya Julius Babaw dun sa isang natulungan ni Bossing Vic, talagang baka magulat po kayo. Kaya mga kababayan, uulitin ko po, ang Tito Vic and Joey po ay may isinasagawa pong medical mission. At dahil dyan, ako napabilib talaga ako kasi hindi ko akalain na meron pa palang mga ginagawang pagtulong ang Tito Vic and Joey bukod po sa pagtulong na ginagawa po nila dun sa EAT mga kababayan. Kaya isang malaking saludo po dito sa Tito Vic and Joey. So kayo mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo dito sa mga tinalakay po nating video mga kababayan, na kung saan makikita nyo kung gaano kabusilak ang puso ng Tito Vic and Joey. At dito makikita nyo rin yung pagtanaw ng utang na loob ng mga taong natulungan nitong si Bossing Vic. Unlike dun sa isang tao na naging host lang ng fake bulaga mga kababayan, nakalimutan na po yung salitang utang na loob dito kay Bossing Vic. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi nyo po dito sa ating tinalakay na video ito mga kababayan. At uulitin ko, bago po tayo pansamantala maghiwa-hiwalay, maraming salamat po sa isang katulad po ninyo na hindi po nakakalimutan na mag-iwan po ng like dito sa ating mga video na inia-upload at mga video na tinatalakay mga kababayan. At maraming salamat din po sa walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel, lalo na yung mga nanonood ng replay. Maraming salamat po sa inyo dahil unang-una nag-iiwan po kayo ng inyong mga komento. At pangalawa mga kababayan, hindi nyo po nakakalimutan na mag-skip ng ating ads. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ating ads. Gaya nga po ng sabi ko mga kababayan, kung nasasan po kami ngayon ay malaking utang na loob po namin yon sa inyong lahat. Dahil unang-una, hindi lang ang Tito Vic and Joey yung nagparamdam sa amin ng ganitong klase ng pagmamahal kung hindi kayo po mga kababayan. Kaya tinatanaw po namin ng malaking utang na loob yan. Lalo na kapag ka nag-upload kami, kahit anong i-upload namin ay talagang pinapanood nyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal at walang sawang suporta. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.